Hello mga kaberboom! Nandito ako ngayon sa Grotto, Portland at nakatayo ako ngayon sa isang lugar dito na masarap mag-reflect o magnilay. Nandito ako ngayon sa statue ni Saint Philip Benizi. Siya ang santo, isa sa mga santo ng Servite Order. At kung mapapansin ninyo, bakit ko nasabing relaxing? Kasi kung maririnig ninyo or makikita, may umaagos na tubig dito. Yung tunog lang niya very relaxing at nakakatulong sa pagninilay. Parang masarap umupo lang dito at magnilay-nilay habang pinakikinggan mo yung pag-agos ng tubig. At kaya magandang pag-usapan yung tubig. Di ba, Kuya Pip? Naku, tama ka dyan, Tito Alan. At yan ang ating, yan din ang pag-uusapan natin ngayong araw ng Huwebes dito sa Verbum. Yung pagninilayan natin ay tungkol din sa tubig. Father, alam ko ikaw mahilig ka din sa tubig, lalo pag kayo nauuhaw. Sa kotse mo, dami mong tubig. Pero marami ba tayong makikita? Minum si Kiel, Marami ba tayong makikita at pagninilayan tungkol dyan dito sa Verbum, sa Bible? Oo naman, no? Napakarami nating mapagninilayan tungkol sa tubig na binabanggit sa atin sa banal na kasulatan. Kaya po, napakaganda na makita natin na ang kahalagahan niya na hindi lamang sa buhay natin mahalaga dahil malaking bahagi ng katawan natin, kundi yan ay isang malaking bahagi rin ng ating pananampalataya. Kung kaya't maganda pong lagi nating nakikita sa liwanag ng mga aral ng Panginoon na matatagpuan sa banal na kasulatan. Kaya mga ka-Verbum, kunin ang Biblia, tayo ay sama-samang magnilay at magkwentuhan dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. At syempre, kasama din natin si Kiel sa araw na ito. Pero Kiel, katulad nung nakaraan, magpe-pray muna tayo, ha? Papa. Kaya mga ka-Verbum, sama-sama tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami po ay nagtitipon ngayon at lumalapit sa iyo. Kami po sana ay bigyan ninyo ng kaginhawahan, parang tubig na dumidilig sa aming mga nauuhaw na mga puso at diwa. Para po sa araw na ito, makita namin ang kahalagahan ng mga biyayang ibinibigay mo sa amin at huwag naming baliwalain. Bagkus, gamitin namin ito upang maging biyaya din sa iba. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Father, excited na ako mga ka-Verbum sa topic na to. Sige, wag na natin patagalin. Saan natin unang makikita ang ating babasahin sa Biblia, Father? Nako, nililikha pa lang ng Diyos ang mundo, nandun na kagad ang tubig. Ay, nako. Sa palagay nyo, ano kayong chapter yon tsaka anong libro? Malamang. Saan makikita ang creation sa Bible? Genesis. Genesis. Genesis daw, Oh, no? Genesis. Yan, sa unang-unang aklat natin, okay? Exodus pa yan, no? Genesis. Tapos hanapin natin chapter 1, no? No? So binabanggit niyo sa atin sa unang kabanata ng aklat ng Genesis, makita natin yung sa unang talata, pero pagkaraan nun, lalaktaw tayo, tutuloy natin sa ikasyam, ikasampung talata, babasahin sa atin ni Brother Christopher. Noong pasimula ng likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya ng mamasdan ito. Oo nga, no, Father? Mhm. Doon pa lang sa umpisa, Mhm. pinagsama-sama na niya yung dry and may tubig. Oo. Para naalala ko, nag-aaral tayo sa seminaryo
Yung house Bakit? cleaning, mamayang nasa wet, nasa dry. Ay, oo, Father, naalala ko yun, no? Yung mga nasa wet section, Oo. naglilinis ng mga palikuran, Oo. ng pinaliliguan natin, yan, yung mga laboratories. Mm-mm. Tapos sa dry naman, yung mga groundwork, yung mga nagtatanggal Grounds, ng yung classroom, mga yan. ganyan, no? Kitchen, kainan, no? Nabanggit mo yung Father, house cleaning. So, yung tubig, ginagamit pang cleaning. Oo, pang-cleaning 'yan, 'di ba? Hindi lang sa mga gamit, hindi lamang sa lugar, pati sa ating katawan sa labas, panligo, pati sa loob, no? Pagka tayo may sakit, lalo pagka Doc, sinisipon po, 'di ba? Inom na inom, Oo, water oo. therapy tawag Water natin. therapy. Tsaka pag hindi nakuha sa water therapy, dextrose. Na-dextrose ka na ba? What's that? Yung sa gano'n, yung hospital, lalagay dito nilalagay pag may dito. sakit sa hospital, merong tube, tapos may Hindi pa. bottle na nakaganon. Palagay ko Wait, hindi pa. is it like on the stand? No, not the stand, but Mm. Stand. no, it's not the stand. Yung dextrose mismo, yung tubig. Anyway, healthy kasi father eh. Katulad Oo. ko, healthy oh. Oo. Hindi to Huwag mo na pangarapin magkaroon ng gano'n. Oo. So sige father, ito ay Oo. sabi natin, nilikha ng Diyos, pinaghiwalay niya yung tuyo at yung tawag niya doon ay lupa at yung tubig na nagsama-sama tinawag Oo. niya bakasyonan. Ay, beach, dagat. Mhm. Diba? Kaya, ayan, makikita natin, napakaganda niyan. Meron pang isa. Binabanggit sa atin niya sa ika-4 na kabanata naman ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, yun naman sa may balon. At dito marinig natin si Jesus na uhaw. Yan. Pabasa natin yan kay Brother Daniel. Dumating ang isang babaeng Samaritan para mag-igib ng tubig. Tinanong siya ni Jesus, "Pwede bang makahingi ng tubig?" Pumunta sa bayan ang mga disciples noon time na yon para bumili ng pagkain. Sumagot ang babae, "Isa kang Jew at Samaritan ako. Bakit ka humihingi sa akin ng tubig?" Sinabi niya to kasi hindi nakikisama ang mga Jews sa mga Samaritan. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lang ang binibigay ng Diyos at kung sino ang humihingi sa iyo ng tubig, ikaw mismo ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay ng buhay." Sumagot ang babae, "Sir, wala naman kayong timba at saka malalim ang balon. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Binigay ng ancestor naming si Jacob ang balon na to. Dito siya uminom pati mga anak niya at mga alaga niyang hayop. Mas dakila ka ba kaysa kay Jacob?" Sumagot si Jesus, "Mauuhaw pa rin ang mga umiinom ng tubig na to, pero hindi na mauuhaw ang mga iinom ng tubig na ibibigay ko. Parang bukal yon na nagbibigay ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan." Sumagot ang babae, "Sir, bigyan niyo po ako ng tubig na yan para hindi na ako mauhaw o pupunta pa dito para mag-igib." Sipin mo yan? Nauhaw lang si Lord. Nang damay pa na nakakuha pa siya ng hindi na ng isang Samaritana. Oo. Diba? Tapos ang maganda ron, sabi niya, nung bandang huli, kung alam mo lang kung sino nang hihingi ng tubig sa'yo, baka ikaw pa manghingi sa kanya. Oo. No? Tapos sabi niya, matindi yun. Pag ako ang nagbigay ng tubig sa iyo, hindi ka na uli mauuhaw. Sabi siguro, kaya hindi naman yung sinabi ng babae talaga. Di ba? Sabi niya, bigyan niyo po ako noon para hindi na ako mapagod mag-igib. Yeah. Sabi nga, bigyan niyo ako para hindi na ako bumalik pa dito. Oo, doon sa di ba? balon. Napakahirap kaya, no? Igib ka na igib, no? Daig mo pa, nagkaroon ng mineral water station sa bahay. Nako, Father. O yan mga ka-Verbum. Magbigay daan muna tayo sa ilang paalala, ha? Magbabalik po ang Verbum, ang salita sa buhay ko. At nagbabalik po ang Verbum, ang salita sa buhay ko. Kung saan kanina nadinig natin, yung napagkwentuhan natin Father kanina, yung tungkol doon sa Samaritanang nauuhaw. Alam ko Father, meron pa bukod doon sa Samaritana, meron pang yung tubig na maraming tubig naman rin to. Sabi ko natin sa hindi ka na raw muli mauuhaw. Talaga hindi ka na mauuhaw. Ay, yung susunod, Kaya siguro. mamatay ka naman. Ayun lang. Ito, alam ko familiar yung mga kapatid, Oo, mga ka-Verbum so natin yan, dyan. familiar. Kahit siguro si Kiel, familiar ka kay Noah? Noah's Ark?
Yes Di po. ba? Yun. So, yun yung babasahin ngayon sa atin ni Kuya Christopher. No? Mahango po yan sa aklat ng Henesis, ikapitong kabanata, ika-17 hanggang ika-24 na talata. 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig habang palutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok at tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ng mga bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, mga amo at may ilap ng mga hayop. Lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Namatay ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa. Nilipol ng Diyos ang mga tao at mga hayop sa daigdig maliban kay Noe at lahat ng kasama niya sa barko. Hindi humupa ang tubig sa loob ng sandaan At 50 at 50 araw. Father, hindi humupa ng 150 days. Oo. Kalahating taon yun. Oo nga, no? Kalahating taong, Halos kalahating taon yun, no? Ilang taon ba meron sa isang... Ilang ilang araw? araw meron sa isang taon? What? Yan. What again? How many days in 1 year? 300? 300... 800 days. 365. 65. Okay. No? Oh, imagine So, mo, yun. out of 365, 150. Oo. Samantalang tayo, 4 na araw lang umulan noong nakaraang buwan, Baha na, nahirapan na tayong lahat, No? 40 days, no? So, kaya maunawa, 40 days nung nagsimulang umulan. Yes. Tapos 40 days, 150 days na hindi bumababa yung Oo. tubig. Napakatagal nun. No? Oo. At Yes, Father, yes. dito, pinapakita naman yung karakteristik ng tubig, na hindi lang, actually, parang pinanlinis din ni Lord. Oo. Nilinis naman talaga kasi sabi nga niya, napakasama na raw ng tao. Gusto raw niyang linisin, purify yung mundo, tanggalin yung mga masasama. Yeah. At ang ginawa niya, Mm-mm. bumaha. Oo, bumaha para masama na sila dun sa lahat ng iyon. Okay. Father, Mm-mm. kanina, pinag-usapan natin devastating yung tubig. Meron bang, wag naman yung devastating, kanina positive, tanggal uhaw, meron bang positive naman na kwento tayong mababasa? Oo, meron naman, no. Actually, isa rin to sa mga gustong-gustong binabasa natin na kwento sa Biblia. At yun ay yung tungkol sa paglaya ng mga Israelita mula sa Ehipto. Doon dumaan sila sa tubig. Pero hindi lang basta tubig, tubig na nahawi. Oo, tubig na nahawi. Diba? Kakaiba rin to. Kasasabi mo lang kanina na yung tubig ay yung pinakamababa at sila ay laging nandun sa may Lowest, lowest point, Oo. no? Pero dito, kakaiba, umahon. Tingnan Diba? natin. So, tingnan Siyempre, natin. babasahin dyan sa atin ni Brother Daniel. Saan ba makikita yan, Father? Genesis? Doon sa Exodo to. Ay, Exodus. No? 14 na kabanata. Ang babasahin natin, 15 talata hanggang 31 talata. Yan. Eto po, sinabi ni Lord kay Moises, bakit ka humihingi ng tulong sa akin? Sabihin mo sa mga Israelites na umabante na. Itaas mo ang tungkod mo at itapat sa ibabaw ng dagat. Mahahati ang tubig at makakalakad ang mga Israelites sa tuyong lupa pagtawid nila sa dagat. Gagawin kong matigas ang ulo ng mga Egyptians, kaya hahabulin nila kayo. Pero ipapakita ko ang kapangyarihan ko sa hari, sa buong army niya, mga karwahe at mga sundalong nakasakay sa mga kabayo at mga karwahe. Pag natalo ko sila, makikilala ng mga Egyptians na ako si Lord. Lumipat sa likuran ng mga Israelites ang anghel ng Diyos na naglilid sa kanila. Lumipat din sa likuran ang haliging ulap at pumagitna ito sa mga Egyptians at sa mga Israelites. Dahil sa ulap, naging madilim ang lugar para sa mga Egyptians, pero naging maliwanag naman para sa mga Israelites. Buong gabing hindi makalapit ang mga Egyptians sa mga Israelites. Tapos, tinapat ni Moses ang tungkod niya sa ibabaw ng dagat. Pinaihip ni Lord ang malakas na hangin, magdamag mula sa silangan at nahati ang tubig sa dagat. Naging tuyong lupa ang dagat.
Tumawid ang mga Israelites sa tuyong lupa sa gitna ng dagat sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Egyptians at sinundan sila sa gitna ng dagat at buong army ng hari, ng mga karwahe niya at mga kawal na nakasakay sa kabayo. Nang mamaдаling araw na, mula sa haliging apoy at ulap, tiningnan ni Lord ang mga Egyptian army. Ginulo niya ang mga army at nagpanik ang mga ito. Bumaon sa lupa ang mga gulong ng mga karwahe, kaya nahirapan na silang makahabol. Sinabi ng mga Egyptians, "Umalis na tayo dito, kasi si Lord na ang lumalaban para sa mga Israelites." Sinabi ni Lord kay Moses, "Itapat mo ang tungkod mo sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Egyptians, pati ang mga sundalong nakasakay sa mga karwahe at kabayo." Ginawa nga ito ni Moses, at bumalik ang tubig sa datin nung mag-uumaga na. Sinubukan ng mga Egyptians na tumakas, pero hinagis sila ni Lord sa gitna ng dagat. Bumalik ang tubig sa dagat at tinabunan ang mga karwahe at mga kawal na nakasakay dito, pati ang buong army ng mga Egyptians. Nilamon silang lahat ng dagat at walang natira sa kanila kahit isa. Pero nakatawid ang mga Israelites sa tuyong lupa sa gitna ng dagat, sa pagitan ng tubig at ng. Nung araw na yon, niligtas ni Lord ang Israel mula sa mga Egyptians. Nakita ng mga Israelites ang mga bangkay ng mga Egyptians sa tabing dagat. Na-witness ng mga Israelites ang dakilang power ni Lord against sa mga Egyptians. Kaya nagkaroon sila ng takot kay Lord at nagtiwala sila sa Kanya at kay Moses. O, kita mo naman yon dahil sa tubig, parang yun naman naging pananggalang nila, no? Father, hindi lang pananggalang. Ang nakakatuwa ng Father, naging pader. No? Yung tubig, parang pader. Tapos, parang kilala ng tubig yung dadaan. Nung Oo. makatawid na sila, bumalik. Nakakapagtaka nga, Father, paano na-identify, so, isipin mo, paano na-identify ng dagat yung Egyptians at saka yung tumatawid na Israelites? Pwede naman, Father, na tumaob yung bumalik sa dati, di ba? Pero hindi. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, yung tubig, kanina, yung tubig na naging pader, ibinalik niya sa dati. Tutuwa ako sa isang pagsasalarawan niya ng isang movie doon sa napanood natin. Yes. Pinakita ron habang tumatawid sila, para kang dumadaan sa aquarium. Aquarium. Nakita mo na yung Oo. mga Actually, Father, doon sa yung kinukwento mong palabas na yan, merong isa parang humawak doon sa sa tubig. Yung akala niya, bakit ganun? Ginanon niya yung tubig Parang curtain of water yung hinawi. Yun. Di ba? Ganda. Kanina, devastating. Ito naman, naging salvation. Liberating yan. Liberating ang tubig. Pero meron pa tayong isa na ikaw-huli-huli natin pag-usapan ngayon. At yun naman ay nagpapakita ng relationship. Tubig, relationship. Oo. Saan yan, Father, makikita? Doon makita natin yan sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Makita po natin yan sa 13 kabanata, ika-4 hanggang ika-10 talata. Babasahin po sa atin, Brother Christopher. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang bewang. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, "Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos." Muling nagsalita si Pedro, "Hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin." Dahil dito, sinabi ni Simon Pedro, "Kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo." Sumagot si Jesus, "Ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, sapagkat malinis na ang iyong buo niyang katawan. At kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo." Masabi sa atin, kapag araw hindi ka nahugasan, wala kang kaugnayan.
O, hindi pahugas ka na. Kailangan, kailangan malinis. Oo. Para meron kang ugnayan. Mm-mm. Ako di ba, Father, mga kaberbom, napakaganda ng ating kwentuhan. Pero, magbabalik tayo, Father, magbigay daan muna tayo sa ilang paalala. Magbabalik po ang verbum, ang salita sa buhay ko. Nagbabalik po ang verbum, ang salita sa buhay ko. So, kanina, bago tayo mag-break, pinag-usapan natin relationship, no? Na yung tubig pala, Father, hindi lang siya panglinis, hindi lang siya daan sa pagkakaligtas ng mga Israelita. Yun din pala, naging symbol ng relasyon Relationship. natin sa Diyos. No? Na, Father, ito rin bang yung significance nung parang ibinubuhos na tubig sa binyag na tayo ay nagiging anak ng Diyos, di ba? Diba? Pagkasabi niya, di ba? Kaya- Pag binusan ka, nagiging kaugnay ka ng Diyos. So yun pala yung relationship na tinutukoy mo na ang tubig ay nagiging isang simbolo din ng relationship. Kaya Dahil tayo ay nilinis ng Panginoon, parang yung sa kanina, no? Yung pinag-usapan natin na paglilinis. Pero hindi lang yon, tayo rin ay niligtas, no? Kung parang ito sa pagtawid sa dagat. Lahat ng yan magkakasama na ron sa oo nga binyag. po. Di ba? At ganun kahalaga yung sakramento ng binyag. Kaya mga kaverbong, huwag ninyong hahayaang hindi mabinyagan ang inyong mga anak, mga apo, mga kakilalang bata, no? Dahil importante po, hindi lang yung tubig sa ating pangangatawan, kundi Yan. Si sa Kiel, ating nabinyagan ka, di ba? Opo, I Mm. got to say something to the Noon binigay yung name mo, di ba? and I've got something to say to the Mm. And if your baby does not get baptized, it means that it will not be cleansed by God. And if you just don't complete, like, because you are going to be the altar of God when you get binyaged. And when you are binyaged, you're already the altar of God. tama yon. Diba? Pag hindi ka nabinyagan, hindi ka makonsider ng templo ng Espiritu Santo. Diba? Ang galing ng bata na ito, Naku. Manda kayo sa mga nag-aaral sa seminaryo. Pag ito, pumasok doon. Lagot kayo. Yeah. Ako, Father, napakaganda ng iyong reflection. No? Yung reflection din na binahagi sa atin ni Kiel. Father, yung bang tubig, no? Siguro bilang take away na rin natin, yung bang tubig na tuwing kailan nga ba natin, meron tayong ginagawa sa simbahan, Father, yung binibless natin yung tubig. Pagka binibless yung tubig. Oo, biniblisan yun pagka Easter Sunday, yung Easter Vigil, Oo. no? Para ma-witness natin. Kasi doon natin kinukuha yung tubig na pangbinyag, yung tubig na pangbasbas. Kaya abangan po natin yan. No? Yun ay isang mahalagang, hindi na abangan, dapat talaga nagsisimba tayo, pinapanood natin para maunawaan natin yung kahalagahan ng tubig na yan sa buhay natin. Dahil dati, yung Easter Vigil, yun lang ang kaisa-isang pagkakataon sa buong taon kung saan may binyag. Tapos, kung tutusin, no, minsan gusto-gusto natin na wiwisikan ng tubig, pero kung tutusin, yung wisik ng tubig na yon ay pagpapaalala lamang sa atin na minsan tayo bininyagan. Renewal yun. Ay, tsaka Father, isa pa, isang tip pa tungkol sa tubig. Pag tayo pumasok sa simbahan, mga ka-verbum, di ba meron dong angel o bowl or shell na may tubig? Magkalaw daw tayo doon. Holy water font. Holy water yon, na holy water font, na nag-aantanda tayo ng krus. Huwag nyo na pong daanan paglabas. Huwag na po kayong dadaw-daw doon paglabas, no? Kasi ang simbolo nun, tayo ay naglilinis, parang kakain, naghuhugas kamay tayo dahil pupunta tayo sa... Kasi papasok, haharap tayo sa Diyos. Oo. Pagka lalabas na, nako, lahat na nung hinugasan, makukuha natin ulit. Pagpasok lang po tayo dadaw-daw doon, mga kaberbo mo. Yan. Yan ang isa sa mga dapat nating alam bilang mga Kristiyano. Kasi, Father, marami kasi ako nakita. Sorry, Marami ako nakita, pagpasok hanggang paglabas, dumadaw-daw doon. Tsaka maganda yung basta tuwing tayo winiwisikan ng tubig, nag-aantanda tayo ng krus. Yes. Dahil tanda yon
ng ating pag-alala sa ating binyag. Yes. Ako, napakaganda ng ating kwentuhan. At sigurado ako marami kayong natutunan at napagnilayan. Nakita ko nga doon sa comment, Father, ang dami talaga. At nakakatulong po yan, no, sa mga pagninilay ng mga nagdasa team replay. Kaya ituloy nyo lang po yung pagko-comment, pag-share ng ating programa para mas marami tayong makasama. Father, siguro after nung holy, yung basbas, may final prayer. Baka naman pwedeng mag-final blessing ka naman sa amin ni Lakiel at ng mga seminarista. At saka, Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Manaming pagmahal, papasalamat kami sa iyo, sa iyong kabutihan sa amin, sa pagbibigay sa amin ng mga pagpapala sa buhay na madalas ay higit naming nararamdaman kapag kami nawiwisikan din ng tubig na sa loob ng simbahan. Niling po namin, Panginoon, na palagian naming kilalanin at damhin ang iyong pakikiisa sa amin sa lahat ng aming mga gawain. Kilalanin din namin ang iyong pagtulong sa amin sa lahat ng aming mga gawain. At nawarin po, Panginoon, kami ay magsumikap na maging pagpapala sa kapwa dahil sa aming pagsisikap na maipadama sa kanila ang iyong ugnayan sa aming lahat, sa lahat ng aming mga pinagdaraanan sa buhay. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At Sumainyo sumainyo rin. rin. Pagpalain kayo ng ating mapagmahal at puting Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ako, Kiel, maraming salamat na nagpunta ka dito. Nakasama ka namin dito sa aming programa. Sana hindi ito yung una at huli, ha. Next time ulit. Opo. Next time ulit. At Pag may free time po ako. yan. At sana po, tulad ni Kiel, kung may nagnanais na gustong makasama namin dito, magsabi lang po kayo. Mag-message po kayo sa Facebook page namin or sa Facebook page ng TV Maria para ma-schedule din namin kayo katulad ni Kiel. Father, thank you sa ating mga seminarista. Sana po magkita-kita tayo muli sa susunod na podcast dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko.